Bukod sa style ng gupit na pinoproblema natin kung anong nababagay sa atin, dumagdag pa ang isang ito. Tingnan nyo naman, inispatan ng ibabaw, paano natin kakalasin to? Inispatan ang tower, yung pinagkakabitan mismo ng lining ay may spot. Paano natin ngayon lilinisin ang clutch lining ng bit na ito? Problema nga naman, nahiya pa ang loko, nagtira pa. Siguro iniisip niya pag kinalas yan, at least meron pang pagdidikitan pag winelding ulit. Malamang ang nangyari dito ay masyado na siya makalog at hindi na talaga uubra ang stock niya. Pero sa itsura pa lang ng piyesang to, parang aftermarket siya. Siguro no choice na talaga ang ating repa kundi ispatan siya. At ganito ang gagawin natin. Ayan, papalitan na lang natin siya ng ibang piyesa, subalit aftermarket pa rin. Siya ang bumili niyan at hindi galing sa amin. Ang laki na talaga ng butas kaya ito inispatan, pansamantagal. Iba naman ang kaso ng isang rusing gala na ito. Tingnan nyo kung bakit nasabi ko siyang gala, literal talaga. Kahit patayin mo yung susi, umaandar pa rin siya. Dapat kasi ito ay hindi mo na kailangan pindutin ang kanyang idle stop kapag pinapatay mo ang iyong susi o in-off mo. Subalit ang isang to ay kakaiba. Tingnan nyo ere-revolusyon natin. Ayan. Kapag pinatay natin ang susi, dapat mamamatay din ang kanyang makina. Subalit ito ay kakaiba dahil nga sa pangalan niyang rusing gala. Tingnan nyo off na yung susi na yan. I-revolution natin. Ayan gusto pa rin niyang umalis kahit gusto mo nang magpahinga. Parang palong-palo ang iyong motorsiklo. Galang-gala Nasa kote na natin ang problema ng motorsiklong gala na ito. Start muna natin. Pakita ko sa inyo na nagkaroon na solusyon ang kanyang problema. Ito pala ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical at kanya itong pinawiring doon mismo sa charging. Pero hindi ko alam kung bakit ganyan ang nangyari. Palumpalo na ang kanyang motorsiklo. Pero ngayon, alright na yan. Natin and then rev ng konti, wala na. Ayaw niya nang gumala. Matino na siya. Repaste naman ang solusyon sa isang ito dahil kumukulo ang kanyang coolant at nagtatapon doon sa kanyang reservoir. Gumamit lamang tayo ng salamin at napakapinong liha. 8-8 ang paghasa at ito na nga ang inyong makikita. Ayan, sa ilalim na yan, doon sa passage ng kanyang coolant ay kinutkot na. Ayan nagkaroon na ng itim-itim na yan. Malaki talaga yan. Ngayon nga, medyo manipis na medyo lapat na pero dapat wala yung itim-itim na yan. So i-repaste natin niya. Pag hindi kinaya, dalhin natin sa machine shop. Nagpa-modify, di umano siya ng makina at totoo naman, nagpa-modify nga siya. Subalit, lumusot sa kanyang gasket dito sa top ang kanyang coolant. Ito ang kanyang top gasket. Tingnan nyo naman, natanggal na yung mga itim-itim na yan. Yan yung nagsisil para hindi makalusot ang coolant papunta sa inyong cylinder. Kung bakit kumukulo ang inyong coolant, dahil nga sa sobrang init ng inyong chamber, na-absorb na ng coolant dahil nga may butas na lumulusot dyan yung coolant. Ayan may kita nyo asul-asul na yon, coolant yon. Yun yung kumutkot doon mismo sa head. Yang kulay itim na nakikita nyo, yan yung mancha galing sa coolant niya. Naranasan mo na rin ba ito na tuwing ikaw ay pepreno, parang may kumakatok sa inyong pinto? Same ng tunog ng tapalodo. Nag-adjust lamang tayo ng kanyang ball race at alright na yan. Ito yung klase ng trouble na para kang si Rambo na nakasakay sa helicopter na any moment ay susugod ka sa mga kalaban mo ng mag-isa. Gantong-ganto ang tunog niyan. At di umano, sabi ng may kanya, bagong palit ang bearing na ito. Pero tingnan nyo naman, pansinin nyo, hindi talaga nakalapat sa ilalim. Hindi siya nagsakto dahil ang ginamit niyang bearing dito ay hindi akma para sa kanyang camshaft. Ang bearing kasi na ito ay pang outer. Ayan pansinin nyo, napakanipis niyan. Ito yung klase ng bearing na may cover na goma. Siguro ginawan lang ng paraan dahil hindi sila makahanap ng akmang bearing para dito. Napakahirap kasing hanapin ng bearing ng camshaft na ito. Pero meron tayo dito sa ating laboratorio. Ito na nga ang kanyang bearing. Ayan makapal. Tingnan nyo naman ang railings. Makapal yan. Saktong-sakto yan sa camshaft niya. Ang tunog nito ay tugudugs, 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 tugudugs. Ganon.
Para tunog ng kabayo hindi tunog ng helicopter. Kung sakaling ma-encounter nyo ang helicopter mode ng inyong motorsiklo, lalo sa mga NMAX, Aerox, at pati na rin sa mga 125 na MIUI, possible na camshaft bearing lang ang problema. So palitan nyo lang ng naaakmang pyesa para sa kanya dahil ito kasi kumakalog, hindi talaga siya sumakto dun sa butas ng kanyang bearing. Yan, sa seat ng bearing, hindi talaga siya sumakto kung kaya't nag-create siya ng ganong ingay. Alright ba tayo dyan? Alright. Kung panot na ang iyong gulong repa, mag-Beast Tires ka na para iwas disgrasya.